Ano yung mga 12 warning signs o ano tong mga 12 na sakit na pag tumatanda tayo. Pwedeng age 50, lumalabas na to. Merong iba pag 60 years old, yung iba 45 pa lang meron na. Tingnan natin na number 1, poor sexual performance. Inuna ko na to. So, karamihan pa nagkakaedad, above 50, above 60, hindi na ganun kalakas sa pagtatalik sa lalaki pati sa babae. Pag sa babae, pag malapit na ng menopause, merong mga vaginal dryness, sumasakit na. Pag nagtatalik, kailangan magpa-check tayo sa OB-GYN. Merong mga gamot binibigay ang OB-GYN para hindi masyado mag-dry yung part. Sa mga lalaki, lumalabas na yung impotence. Mas mahina na, hindi na ganun kalakas. So, depende po sa inyo. So, actually, hindi natin alam anong edad to lumalabas. Merong 50, merong 60, merong mga 40 pa lang. Depende kung may diabetes at ibang sakit. So, anong gagawin natin? Kung nakakaramdam kayo ng ganito, i-check kung may diabetes. Kailangan magamot to maaga. Kasi 5 years na may diabetes na hindi ginagamot, nagkakaroon ng impotence ang lalaki. Magbawas ng timbang. Pag overweight, mas humihina rin sa pagtatalik. Tamang exercise, baka hindi ka fit. Sa babae, magpapatingin sa OB-GYN, sa lalaki, sa urologist. Pwede naman i-check din yung mga gamot ninyo. Baka meron kayong gamot na nakaka-affect, itanong nyo sa doktor nyo. Pwedeng bawasan ng expectation, di na tayo ganun kabata. Baka mas less na yung dami o dalas. Pwede rin schedule ng umaga. Usually, in-schedule ang pagtatalik sa umaga kung kailan mas relax at mas hindi pagod. Okay? Number 2 problem sa mga nagkakaedad, constipated. Mapapansin nyo, mas constipated na yung mga may edad, mga senior citizens. Bakit? Unang-una, may pagbabago sa large intestine natin. So, mas mabagal na yung galaw. Pag mas may edad, laging nakaupo, kulang sa galaw. So, hindi rin gumagalaw yung bituka. Yung mga may edad, di rin nauuhaw. Okay? So, hindi masyado minom ng tubig. Tsaka baka low fiber yung diet. Ano gagawin natin sa mga may signs ng constipation? Mas gagalaw-galaw, mas mag-exercise. Damihan ang prutas. Okay? Papaya, pakwan, prune juice, grapes, yan mga pampalambot. Pwede rin mangga konti, 'di ba? Damihan ang inom ng tubig. Yung iba minamassage yung tiyan. Damihan ang gulay. Pag high fiber, mas maraming fiber, mas mabilis dumumi. Kasi fiber, mga gulay may bulk forming. Parang isang bulk siya paglabas mo, mas mabilis. Yung iba, meron pa nga mga fiber supplement. Pwede rin, pero sa akin, gulay, okay na. Tapos, regular exercise. Number 3 problem. Nagkakaedad, above 50 years old, pag ihi, may problema na. Ihi ng ihi, hindi matapos yung ihi, sa gabi umiihi, o minsan parang hindi maubos-ubos yung ihi. Diba? O hindi mapigilan, naiihi na lang, bigla. Okay? Ang nangyayari kasi, yung bladder natin, yung pantog, nagbabago. Pag tumatanda tayo, tumitigas siya. So, hindi na niya kaya mag-ipon ng ganong karaming ihi. So, minsan 100 cc parang ang laman ng pantog natin, naiihi na tayo. Normally, ang pantog natin, ang maximum niya, yung normal lang is 500 cc. Ganong karami. Tapos, mas maganda, iihi tayo kung mga 200 o 250 cc na. Pwede na masukatin yan Diba? Huwag yung 100 cc pa lang iihi mo na. So, ang magagawa natin dito, bladder training. Ite-train mo yung pantog mo na maghintay ng 1 hour bago iihi. Maghintay ng 2 hours bago iihi. Maghintay ng pag-ihi at least 250 cc. Ganun karami. So, maintain a healthy weight. Iwas sa mga bladder irritants, mga kape, alcohol, soft drinks. Tapos isa rin, yung mga Kegels exercises. Pwede ang Kegels exercise. Pag Kegels exercise, ang ginagawa dito, parang pinipigil mo yung pag-ihi mo. Parang kunwari maiihi ka o madudumi ka, tapos pipigilin mo for 3 seconds. 1, 2, 3, then relax. Tapos pigil ulit pag ihi, pag dumi, 1, 2, 3, then relax.
Usually, 10 times to ginagawa. Pwedeng 3 times a day. Parang sinasanay mo yung muscle mo mag-contract dito sa pelvic floor. Kasi nga humihina din yung muscle dyan. Kaya konting ubo, konting tawa, naiihina. Hindi na masara yung pinto. Sabihin yung pang-ipit ng pang-ihi, pati pagdumi, actually pareho yung mga muscles na yun, magkakatabi, makokontrol mo. Okay? So, yan ang mga tips natin. And isa pa pala, meron ng uso ngayong mga tawag dito, diapers. Oo, mga adult diaper. Minsan kasi, wala naman masama kung pupunta ka sa malayong lugar, sasakay sa airplane, o hindi ka talaga maka-CR o long drive, pwede naman magsuot ng diaper. O minsan di mo naman gagamitin yung diaper. Yung diaper lang, para lang sa utak mo na, ay, pag naihi ako, okay lang. Pag tumawa ako, napaihi konti, hindi ako kakabhan. Kasi yung fear, yung takot na maiihi ka, yung anxiety, yung stress, yun na nagpapaihi sa iyo. Yun na nagpapakabog ng dibdib. Diba? So, minsan kung may diaper, psychological, nakakatulong. At kung naihi ka talaga, maraming mga gandang diapers na yan. Number 4 problem ng kakaedad, mas nasisira ipin natin. Mabilis mapingot, konting kagat lang, napipingot na. Tapos yung gums natin, mapapansin nyo, nagre-recede yan. Bumababa yung gums. So, bumababa yung gums, mas expose yung ipin, more prone to tooth decay and gingivitis, gum infection. So, magbabrush lagi, magpo-floss, napakahalaga pag-floss, and mag-visit sa ating dentista every 6 months. Mukulubot. Number 5, di ba? Yan talaga, di ba? Wrinkles, easy bruising. Wala tayong magagawa dyan, di ba? So, magagawa lang natin dyan, moisturizer, pwedeng sunblock, di ba? Huwag masyado nakasimangot, tigil sigarilyo, nakakulubot, sobrang alak, nakakulubot din, nakaka-wrinkles din yon. Mild soap, moisturizer, be gentle on the skin. Yun lang magagawa natin. Diba? Tapos, colorful fruits and vegetables. Yung makukulay, mapupula, mga kamatis, red pepper, yan. Yung mga may kulay, yan talaga nagpapakulay din sa mukha natin. Number 6, problema, signs na nagkakaedad. Yan, tumataas yung buhok natin. Wala tayong magagawa, tumatanda Pero, merong mga pinapahid. Actually, ang generic is minoxidil hindi to advertisement lang. Minoxidil sa generic Ang daming brand yan. Nakakatulong konti. Lalagyan mo minoxidil. Pero parang hindi rin masyado Konting-konti na siguro ang tulong. Diba? Yung iba, shorter hair. Pag-shampoo lang, dahan-dahan. Kung bata tayo, pwede ka magganyan-ganyan. Diba? Ngayon, hindi na pwede. O kumuha ka ng tuwalya. Pag ganun, mahulog lahat ng buhok mo. Kaya suklay ngayon, dahan-dahan. Ang ligo nga, kung pwede, every 2 days na lang para hindi mas konti ang mahuhulog ng buhok natin. Next, yan. Problema. Humihina ang muscle pa nagkakaedad. Loss of muscle. Lumalaki yan, loss of muscle. Tawag dyan, sarcopenia, muscle aging. So, kailangan natin tuloy-tuloy ang exercise. Diba? Tuloy-tuloy mo lang exercise mo, tamang-tama lang yung pagkain, taasan ng protina. Merong mga healthy na gatas May gatas na pang may edad. Diba? Tulad ng mga, merong bago ngayon Birch Tree Advanced. Maganda siya. Mura lang siya. So, para mas hindi lumit yung muscle mo. Or kung meron kang mga karne na makakain a little more protein para mas magkaroon ng muscle. And more walking, light jogging, light weights, 2 pounds, 3 pounds para lumaki yung muscle natin. Bawas sa mata, tamis. Number 8 problem ng above 50 years old. Yan, nakalimot na siya. Hindi niya maalala. Nakalimutan. Mas mahina memory. Hindi natin alam kailan hihina memory natin. Kung 70, 60, 50, depende. Depende sa sakit mo. Kung marami kang high blood, marami kang diabetes, marami kang taas ang cholesterol mo, mabilis mahina memory. Bakit? Ito, CT scan to kita nyo. Maraming mga tao, pag chinek mo ang CT scan nila, lalo na above 60, 70, may makikita sila na small stroke. May stroke to. Maliit yan ng ngiti mo.
So, hindi alam nung tao, maliit yung bara. So, okay siya, nakakalakad siya, nakakasalita siya, parang wala. Pero na-stroke na siya. Yung iba nga, may multi-infarct pa, marami. Ang nararamdaman lang natin kasing stroke, yung talagang malaking bara. Kung malaking bara yan, nagbara dito na maitim, nagbara o nagdugo, yun, mapaparalyze. Pero yung maliliit na bara, usually hindi napapansin. Pero nakakalimot na siya. Nag-iiba na yung ugali. Diba? So, pa-check tayo sa neurologist, maglista na, laging gamutin ng high blood, high cholesterol, diabetes, kumausap sa kaibigan, mga word games, maganda, maraming word game. Laging ginagamit ng isip natin, di ba? May hobby tayo, kumuha ng klase, laging gagamitin ng utak natin. Kaya mas maganda po, maraming kausap. Number 9, lumalabo ang mata. Di ba? Alam nyo naman, pa-check tayo sa ophthalmologist. Katulad to, may katarata siya. Oo. So, wag masyado magpapa-expose sa araw. Pwede mag-sombrero, mag-glasses, yung direct sunlight. Yan yung masama, nakakatarak. Tsaka nang kakaedad. Number 10, humihina pandinig, di ba? So, pwede kailangan ng hearing aid pa humihina pandinig. Usually, nagkakaedad o mamaya may tutuli lang, pwede pa check sa ENT. Or, pwede dahil sobrang lakas ng sound nung bata pa tayo. Sobrang iPad, earphone, di ba? Dapat nga, pag may naka-earphone, hindi mo naririnig yung sound. Eh. Pag yung anak mo naka-earphone, naririnig mo yung sound niya, sobra lakas na yun. Number 11, syempre, heart disease, high blood. Yan talaga, pag nagkakaedad. Mas mahina ang puso, di ba? Mas tumataas blood pressure, mas hingal na, konting akyat, hingal. So, exercise, diet, avoid smoking, tamang tulog, at maintenance medicine, magpapakonsulta tayo sa inyong doktor. And lastly, number 12, kulang sa balance. Loss of balance, masakit ng tuhod, masakit ng likod. Yan talaga arthritis, loss of balance. Bakit? Siyempre nga, pag nagkakaedad, humihina yung muscle, yung bone, mas magiging marupok ang buto, mabilis ma-fracture. Ang muscle, kulang sa lakas, kulang sa endurance, kulang sa flexibility, masakit ng likod. Diba, kailangan natin calcium-rich foods, dairy product, broccoli, gulay, isda, vitamin D-rich foods, sunlight, itlog, isda, vitamin D, fortified milk. May supplement sa vitamin D, may supplement sa calcium. Tapos more lakad, dapat naka-rubber shoes, mas stable siya, yan, para hindi mahulog. Home safety, meron mga exercises para sa dizziness, sa vertigo. I-check nyo na lang video ko na Doc Willie Hilo. Meron tayong mga exercises dyan para sa balance, para sa tinnitus. Tapos yun lang po, dapat araw-araw stable tayo sa ating paglalakad. So ito yung mga 12 signs ng edad 50 pataas. Pwede po kayo mag-comment. Ilan taon na po kayo? At meron na ba dito sa 12 ito ang nararamdaman ninyo? Sana nakatulong tong video natin. God bless po.